Okay na. Amen. Salamat sa Panginoon na tayo'y muli pinag-isa ng Panginoon sa isang hangarin na tayo'y makapag-worship at mag-aral ng kanyang banal na salita. Salamat sa mga pag-ibig na nilagay sa bawat kapatid, pag-ibig na paglingkod sa Panginoon, pag-ibig sa bawat isa, at salamat din sa mga magagandang mensahe, mga awitin. Salamat din sa magandang tayo pinagpala sa magandang pag-aaral Sunday School. Dito rin po sa pagpapayong banal na salita, dalangin niyo mga kapatid sa aking pagtayo na patuloy na maging malaya ang Espiritu Santo. Amen. Siyang mangusap ng bawat isa sa atin. At bago lahat tayo po ay sandaling manalangin. Ang banal na dakila, maibigay pangyarihan sa lahat. Aming salamat, Panginoon, sa oras na ito na muli kami mag-aaral ng banal na salita. Amen. Langin namin namang Diyos ang patnubay, inspirasyon ng Espiritu Santo. Amen. Sa iyong banal na salita na pinagkaloob, siyang pag-aaralan namin, pagpalain sa aming mga puso, Amang Diyos. Bigyan mo kami ng kaunawaan, hindi lang namin maalaman, kundi maunawa namin ito. Katapos sa mga Diyos, bigyan mo ka rin kalakasan at imasunod sa aming buhay. Amen. Tulungan mo ang bawat isa, ang alipin na tinayo, rindapatin mo Amang Diyos. Kalinisin, pakabadalin. Bigyan mo na ang karunungan ng gagaling sa Amen. masaysa ang hiwaga ng banal na salita. Tuloy na yan, ikaw may taas, maluwalhati, at matugunan ng pangailangan ng bawat isa. Sa pangalan pa Jesus, sa mudala. Amen. Ating buksan nating banal na kasulatan, ating mga Biblia dito po sa Acts chapter 20, dito po sa verse 24. Sa mga gawa, chapter 20, verse 24, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Pagganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatuto ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Sabi po sa English, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin is gospel worth living and dying for. Mga kapatid, isa sa mga pinamahalaga sa buhay ng tao, walang ibang kanyang buhay. At totoo po yun dahil yan ang pinakamahalaga nating pag-aari. Ito galing sa Diyos. Buhay na pisikal at ipinapahalaga natin. Sa pagpapahalaga natin, tayo'y dapat maging malusog at umaba pa ating buhay para ma-enjoy ang buhay na yun. Pangalawang pinapahalaga nyo namang na dapat na mas higit na pahalaga yung ating mga kaluluwa, yung buhay na spiritual. At dito mga kapatid, dito natin pag-aaralan yung patungkol doon sa buhay na spiritual. At ito'y naayon patungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. At dito sa ating binasa na ipatuto ni Pablo, na sabi niya, hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Dalawang tinukoy niya rito mahalaga, ang kanyang buhay, pisikal o material,
at yung kanyang buhay spiritual na sa Panginoon. At sabi niya, hindi niya ito binigyan ng kahalagan. Hindi niya binigyan ng higit na kahalagan ng kanyang material kung hindi ang kanyang buhay spiritual. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung Ebanghelyo, at kanina napag-aralan natin yung patungkol sa ministry ni Pablo, at mayroon na tayong napapayan doon, patungkol to sa pag sinabi natin ay Ebanghelyo, yung tinatawag natin good news of salvation. Actually, pag sinabing good news, sabi Brother Edran, mabuting balita. Pero pag dito sa Ebanghelyo, ang ibig sabihin is about Christ. Dahil ito'y nakasentro, mga kapatid, sa buhay ni Kristo. Life and ministry of Christ. Magmula nung ipinanganak siya, yung kanyang mga turo, yung kanyang mga ginawang kababalaghan, yung application ng salita ng Diyos, at higit sa lahat kung paano siya na pinahayag yung salita ng Diyos sa mga tao, yung application, pati yung interaction niya. Nakita mo kung paano, nakita natin yung compassion doon. Yung love, mercy, and compassion na pinakita ng Panginoon. At hindi lang sa buhay. Kasi pag Ebanghelyo pinag-uusapan, patungkol din dito yun sa kamatayan ng ating Panginoon. One of the nakasentro dito yung Gospel of Christ, yung sacrifice ng ating Panginoon. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Siya ang nagbayad. At isa pa na sentro ng gospel, yung resurrection. Kung paano siya nabuhay na mag-uli, na yung significance nun, yung power over death and sin. Ayun, ito yung, yung mga ito, yung mga doctrinal na At syempre, sa side ng tao, yung ibinigay ng Diyos yung kaligtasan mula sa kasalanan. Salvation from sin through faith and repentance. Naka-sentro lahat dyan, mga kapatid. At ito ay inalok sa buong sanlibutan yung kaligtasan, yung free salvation. At syempre, sa Kristiyano, pag sinabi Ebanghelyo, hindi natin nakakalimutan yung paglilingkod sa Panginoon. Gaganda yung mga na ibigay na kinanta natin kanina, yung paglilingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid. At syempre, ang pinakahuli doon, yung pinaka-ultimate doon, ng center of the gospel, tayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Di ba napakaganda, mga kapatid? Doon pa lang tapos na mensahe. Pero salamat sa Panginoon na marami pa tayong pag-aaralan dito na nawa ito'y hindi lang makadagdag sa ating kalaman, kundi maging kalakasan sa ating mga buhay spiritual, tulong, mga minamahal sa paglilingkod sa Kanya. At alam nyo ba na mayroong dalawang klaseng gospel dito sa Biblia? Yung Gospel of Christ at saka pangalawa yung false gospel. Yung false gospel, hindi kay Kristo yan. At dito marami ring nagdadala nito. At sabi nga nila, dito na rin ito aking natanggap, dito na rin ako mamamatay. Dito namumuhay at dito na rin mamamatay. At isang halimbawa dyan, mga kapatid, yung tinatawag nating Christless gospel. Wala si Kristo doon sa gospel na yon. Bakit? Kasi walang personal savior. Wala si Kristo as a personal savior. At wala yung tunay na aral ni Kristo. Kasi pag inalis mo yung tunay ng aral ng ating Panginoon, wala si Kristo na doon. Wala na yung patnubay ni Espiritu Santo. Isa pang napaka-popular sa US yung prosperity gospel, mga kapatid, na nag-emphasize ng mga material blessings more than spiritual blessings. At tanggap ka sa Panginoon, magpapalain yung mga pangailangang material. So, mga tao gustong-gusto yan. Diba? Hindi naman natin inaalis yung pagpapalang material na galing sa Panginoon.
Pero ito, naka-focus more on material blessings. Yung iba naman yung na false gospel, yung patungkol sa man rule and teachings na ayon sa tao, yung philosophy ng tao. Hindi ayon sa aral ni Kristo. Mayroon pang isa pa na yung tinatawag ng Gospel of Moral Reformation. Yung sa Ebanghelyo ng Panginoon, ipatungkol sa transformation yan. Yung sa kanila lang reformation, hindi tunay na gospel yun. Na pag sinabi isa-isa lang na inaalis ng Panginoon yung mga bisyo o mga kasalanan, reformation lang yun. Hindi yun ang turo ng Panginoon. Isa pa yung salvation through good works. Ayan. Gumawa ka ng mabuti, ikaw ay papasok sa kaharian ng Diyos. Isa pa yung gospel of church joining. Hindi gospel ng Panginoon yan na mag-join ka sa isang church at ikay maliligtas. Mga kapatid, isa lang ang church na itinatag ng Panginoon at yung lamang naligtas ang siyang kabilang doon sa iglesia ng Diyos. Ito lang mga kapatid. At yung mabigat dito sa US at sa Canada, yung gospel of political correctness. Ayan, nagko-compromise yung Word of God. Ayan, kikita mo yan din na nile-legalize yung mga bagay na abortion, yung mga same-sex marriage, ang dami yan eh, nile-legalize lahat siya. Tapos, pinagbabawal yung mag-preach against those ones. Hindi ka naman ay pinipreach mo yung Word of God. Kaya hindi tayo nakikipag-compromise. Sa pang makita natin yung gospel na love, God is love only gospel. Ano ibig sabihin nun? Puro pag-ibig ang Diyos. Hindi nila pinipreach yung justice. They ignore God's justice, wrath, and holiness. Basta God is love lang. Hindi po yung ganon. At isang mabigat naman ngayon na dala-dala ng false gospel is the misunderstanding or misguiding of the concept of grace. Mga kapatid, grace, we are saved by grace, but it's not a license or permit to sin. Mga kapatid. Yan. So, marami kasing katuruan yan eh. Naligtas sa kasalanan, kahit magkasala, ligtas pa rin ako. Marami yan mga kapatid at dito maraming na-deceive. Kung paano sila na-deceive, paano sila makakarating sa kaharian ng Diyos. Kawawa naman sila. Salamat sa Panginoon na sa tunay na pagpapayag ng salita ng Diyos, nawa may makarinig, may makaunawa. Na hindi lang sila basta bulag na nananamba. Bulag na sumusunod. Sabi nga, pag inakay ng bulag, yung aakay magiging bulag din, mahuhulog sila kapwa sa hukay. Mga kapatid. At pinakauling doon, na false gospel is without the leadership of the Holy Spirit. Kaya palagi natin pinagpe-pray na hindi lang tayo nag-aaral, nagme-meditate ng salita ng Diyos, kung hindi pinagpe-pray natin na tayo pangunahan ng Espiritu Santo. Sapagkat dito natin ipapaliwanag na hindi sa karunungan ng tao, kundi sa inspirasyon at pag-ibig ng Espiritu Santo, makarating sa atin yung katotohanan. Amen. At ang tao maunawa nila at bilang tayong Kristiyano rin. Mga kapatid, ay magamit tayo ng Panginoon na malinis na instrument. Sapagkat ito yung Great Commission ng ating Panginoon na ipahayag yung purong ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen. At dito sabi nga ni Pablo, hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan.
Ito ang tungkulin ng isang Kristiyano, mga kapatid. Na hindi lang natin natanggap ang Ebanghelyo kung hindi ito rin ay ating maipahayag. At alam niyo ba na yung Ebanghelyo na tinanggap ni Pablo ay galing mismo sa Panginoon. Direkta yun na galing sa Panginoon. Hindi niya narinig sa tao yan. Amen, mga kapatid? Amen. At kung titignan mo na doon sa Galatians chapter 1 verse 11, sabi niya hanggang 12, sapagkat aking pinatatalastas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa ebanghelyo na aking ipinangaral, ito'y hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, ni itinuro man sa akin, kundi aking tinanggap sa pamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Kakaiba po, mga kapatid, yung pagtanggap ng ebanghelyo sapagkat directly galing sa Panginoon. Which is dapat lang naman ang ebanghelyo ay galing sa Panginoon sapagkat siya mismo ang ebanghelyo, ang Panginoon. Christ himself is the gospel. He is the source of the gospel. At tanda natin na kung tayo nagpipreach, we have to preach Christ. Amen. We have to preach the dead Christ and the living Christ and the resurrected Christ. Hindi lang yung mga kapatid. Paano naman tayo? Kung si Pablo ay narinig niya ebanghelyo at itinuro sa kanya ang Panginoon, paano naman tayo? Meron naman tayo. Doon sa Romans chapter 10, 14 to 15, ang sabi niya, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig na walang tagapangaral? At paano sila magsipangaral kung hindi sila nga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa, yung mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na Salamat sa Panginoon, may mga kapatid tayo. Dala nila yung magandang balita, yung ebanghelyo. At narinig natin purong ebanghelyo at tayo naman, mga kapatid, ay nagkaroon ng pananampalataya. Amen. Natakamtan natin biyaya ng kaligtasan dahil dito. At higit sa lahat, mga kapatid, sabi nga na ako'y, kung binabasa ko rito, sabi niya, anong pagkaganda ng mga paa, yung mga nagdadala ng masasayang balita, ng mga bagay na mabuti. Ito yung mga sinugo ng Panginoon. Mga tunay na sinugo ng Panginoon. Amen. Amen ba tayo, mga kapatid? Kasama ba tayo dyan sa sinugo? Amen. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sapagkat natanggap natin yung purong ebanghelyo. Amen. Saman tayo pumaroon, sinusugo tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ng authority. Binigyan tayong kapangyarihan. Kasama natin Espiritu Santo. Sapagkat dito tayo ngayon nabubuhay. Ito ang nagiging sentro. Ang dakilang adhikain ngayon nating buhay na ipahayag ang ebanghelyo ng Panginoon. Nagkaroon ng tunay na meaning ng ating buhay. True purpose in life. Alam mo ba, nung hindi pa tayo, kung looking back, mga kapatid, hindi pa tayo Kristiyano, ano yung mga plano natin sa buhay? Gusto lang natin makataos pag-aaral, magkatrabaho, magpamilya, yumaman, mag-ipon, tapos mapaaral mga anak. As okay na tayo. Pero nga kapatid, meron palang higit pa doon. Plano ng Panginoon sa atin. At salamat na isa tayo na napabilang sa dakilang plano ng Panginoon. Amen. Dahil nakarating sa atin ang ebanghelyo na nagbigay ng tunay kahulugan sa ating buhay. Na katulad ni Pablo, sabi nga, hindi na natin minamahal ang ating buhay na waring sa ating mahal. Ibig sabihin na sinasabi rito,
yung mga achievements natin materially in comparison sa nakamtan natin sa spiritual, hindi natin maiahambing. Mas mahalaga ngayon yung kalalagayan natin ngayon kaysa noon. Amen, mga kapatid? Amen. Pagkat, mga kapatid, yung kalalagayan ng ating kaluluwa nung araw, tayo nasa kasalanan. Sa ngayon naman, tayo na sa katwiran ng Diyos. Kaya yung ebanghelyo na nasa atin, mga kapatid, ito nagbibigay ng buhay. It gives life to honor God, to honor the Lord. Sapagkat nakamtan natin, mga kapatid, ang kaligtasan. Yan, ang tunay na kahulugan ng ebanghelyo na is about faith and repentance. At ito'y napakaganda sapagkat binigyan tayo isang buhay na handog, buhay na isang napakadakilang regalo, bagong buhay na galing sa Panginoon. Kung narinig natin yung ebanghelyo. Kaya nga sabi niya, life is a gift from God. At ito'y, kung bubuksan natin sa 1 Peter, excuse me, 2 Peter pala. 2 Peter dito po sa, pisa natin dito po sa chapter 1. Sasabi rito, si Simon Pedro na alipin at apostol ni Jesucristo na nagsipakamit na kasama namin na mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Sabi niya, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Kung titignan mo yung sinabi mismo ng Pedro rito, precious faith. And bakit sinabi niyang precious faith? Mahalagang pananampalataya. Ibig sabihin dun sa faith, may kaakibat ng mga mahalagang bagay. Amen. Na galing sa Diyos, mga kapatid. At dito natin nakita, ano yung mahalagang bagay na nakita natin noon? Sabi niya, by faith, we are saved. Ayan, di ba? Through grace. Amen. Di ba? Nahaligtas tayo. So nakita natin doon, mahalaga doon, yung kaligtasan, kalakip doon. Nanampalataya ka sa Ebanghelyo, narinig mo, nakita mo yung kalalagayan mo sa harapan ng Diyos, nakita mo yung pag-ibig ng Panginoon, kung paano ka inaabot. Bakit ayaw mong tanggapin yung kaligtasan? Ito para sa mga hindi pa nakatanggap ng kaligtasan. Yung mga nagdadalawang isip pa. Ito'y napakadakilang regalo ng Diyos sa tao, yung kaligtasan. Pero dapat, kung inaalok ng Panginoon yun, tanggapin natin may pananampalataya. Sampalataya natin ang paniwalaan natin. Sapagkat yung purong ebanghelyo lang Panginoon, ang siya lang makakapag-produce ng kaligtasan. Amen, mga kapatid? That only the gospel of Christ, the pure gospel of Christ can produce salvation. At dito yung pananampalataya nang gagaling sa Diyos. Christ is the origin of faith and object of faith, mga kapatid. Kaya yung sentro ng ebanghelyo si Kristo mismo. At dito sa pananampalataya tinutukoy ni Pablo, babasahin natin ulit, mga kapatid. Na nagsipagkamit na kasama namin na mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Kanino ito ina-address? Sa mga Kristiyano, mga kapatid. Ito'y pananampalataya na naka-relate or is given or related to God's people.
yung mga naligtas. Kaya bakit natin nasabi? Sapagkat, sabi niya, precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Ito yung kalakip ng pananampalataya. Kaya napakahalaga mga kapatid, na hindi lang narinig mo ebanghelyo, nakamtan mo yung kaligtasan, kung hindi nasa iyo yung katwiran ng Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. The Lord God and Savior. Nandyan na yan. Amen mga kapatid, di ba napakaganda? Amen. At Amen. magpapatuloy tayo. Bababa tayo sa verse 2. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus the Lord. Kita natin mga kapatid, na kalakip doon ng Ebanghelyo yung grace and peace. Pero hindi lang basta biyaya pag kapayapaan sinabi rito, multiplication of grace. Sabi niya, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Kanina nabanggit natin na sa pamagitan ng grace o biyaya tayo naligtas. Alam mo ba na ang biyaya, hindi lang tayo na maliligtas, kundi ito'y nagbibigay kapangyarihan para ipamuhay natin yung Ebanghelyo. Grace enable us to live the gospel and to live the Christian life. Ngayon, tulad na banggit ko kanina, mayroong misunderstanding dito palagi sa grace. Mayroong misinterpretation na ginagamit ng mga naniniwalang sila ay Kristiyano. Doon sa Romans chapter 6 verse 14, dito po ang palaging ginagamit nila hanggang 15. Kung bubuksan na natin doon sa Romans 6:14 and 15, sabi niya, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under the grace. So nakita natin ginagamit yan eh. Pero kung titignan mo sa verse 15, what then shall we sin? Sabi nga, because we are not under the law, but under the grace. God forbid. Hindi binabasa yung verse 15. Ngayon sa kanilang misinterpretation at misunderstanding, pwede ka pang magkasala. Yung biyaya, kahit naligtas ka, pwede ka pang magkasala. Dahil ikaw ay under the grace. Pero sabi nga rito, ang totoong kahulugan niya ng verse na yan, hindi ito lisensya. Grace is not license or permission to sin. Kundi ito'y isang kapangyarihan na siyang nagpapakawala sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Amen mga kapatid? Upang tayo pakawalan sa kapangyarihan ng kasalanan. It is a power that free us from the power or dominion of sin. Ito rin ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan na mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Diyos. Muhay tayo na may nakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. At higit sa lahat, yung biyaya rin mga kapatid, ito'y nagbibigay ng kapangyarihan mga kapatid na tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kaya dahil sa biyaya ng Diyos, tayo nakakapaglingkod, hindi lang sa atin. Hindi sa atin mga kapatid. Tandaan natin, yung ginagamit natin, yung salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang siya nagtuturo sa atin. At yung pribilehiyo, yung honor na ibinigay sa atin, galing lahat sa Panginoon. At higit sa lahat mga kapatid, ito'y napakahalaga. Kaya sinabi ni Pedro ito, sapagkat alam din ng Panginoon na mayroong darating sa ating mga pagsubok. Mayroon tayong mga kahirapan
na daranasin, maging kapighatian. May mga persecution tayong kakaharapin. Grace give us that power to face adversities in life. Amen, mga kapatid. Isa pang sinabi rito ni Pedro, yung kapayapaan. Dumami yung kapayapaan. At pag sinabi yung kapayapaan, mga kapatid, dalawa yan eh. Yung isa, peace with Christ, at sa pangalawa yung peace of Christ or peace of God. Yung peace with Christ, ito'y bunga ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo na-reconcile nung tayo nagsisi ng ating kasalanan. Kaya mayroon tayong kapayapaan kay Kristo. Pero yung peace of God, mga kapatid, ay kakaiba. Ito'y nanggagaling sa Panginoon. At dito sa Philippians, ito sa Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7, sabi niya, be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known unto God. Verse 7, sabi niya, and the peace of God which pass all understanding shall keep your hearts and minds to Christ Jesus. Yung kapayapaan, sabi nga niya, gagaling sa Diyos. Ito ang siyang, sabi natin sa Tagalog, ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-iisip, sabi niya, ay mag-iingat na yung mga puso at ng iyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ito'y isang napaganda sapagkat binibigyan tayo ng assurance gagaling sa Panginoon. Alam mo na mabilis tayo kuminsan na daling mabalisa. Yan. Totoo yan. Kahit Kristiyano tayo, ang bilis nating mabalisa. Minsan may problema, kuminsan mayroong pagsubok, kuminsan may dumarating sa atin na hindi pangkaraniwan. Bigla tayo nababalisa. Bakit tayo nababalisa? Sapagkat mas higit na tinitignan natin yung kabalisahan kaysa ang Panginoon. Kaya mas malaki yung kabalisahan na tinitignan mo kaysa ang Panginoon. Dapat mas mahigit ang Panginoon na titignan mo kaysa yung kabalisahan. Amen, mga kapatid? Kasi pag yun ang tinignan mo, dapat pag tinignan mo yun, kasama ang Panginoon na titignan mo yun. Para magkaroon ka ng assurance dun sa sinabi ng Panginoon. At kung makita mo yun, siyempre, dun sa ating binasa sa Philippians, dapat tayo ay manalangin. Dinadala tayo ng Panginoon na makipag-usap sa Kanya. Tayo dumalangin at sabi niya, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Lahat. Sabi niya, requests. Plural yun. Ibig sabihin, panalangin, may daing na may pagpapasalamat. Tatlo yun, mga kapatid eh. God invites us to come as in prayer, supplication, and thanksgiving. Paano yun? Kailangan ka manalangin na may pananampalataya. Yan ang tinuturo dito. At mayroong thanksgiving. Pag nananalangin ka, pinapasalamatan mo na sa Panginoon yun. Sapagkat alam mo na may kakayahan ng Panginoon na ibigay ang solusyon ng iyong ninanais. Ngayon, may tanong dyan eh. Bakit kuminsan hindi sinasagot ng Panginoon yung kahilingan mo? O, di ba? Nararanasan natin yan. Paano? Sapagkat hindi pa yung time.
Hindi pa yung takdang panahon na ibigay sa atin yan. Alam mo ba ang Panginoon ibibigay niya in His own time, perfect time. Pangalawa, mga kapatid, na ito ay naaangkop ayon sa kanyang kalooban. Kung hindi niya kalooban, 'di ba dapat hindi niya ibibigay dahil ikakasama natin yun. Pangatlo, mga kapatid, alam ng Panginoon kung ano nakakabuti para sa atin, lalo na sa ating pananampalataya. Isa pang bagay na kung minsan hindi sinasagot ng Panginoon ating mga panalangin sapagkat ibig pa natin niyang lumago tayo sa pananampalataya. We have to grow. Kailangan natin ma-build yung Christian character. Sapagkat tayo anak ng Diyos, dapat ma-build up yun. Sapagkat yung pagbi-build up ng character para sa kahalintulad sa anak ng Diyos o mga anak ng Diyos, mga kapatid, ito yung buhay na tinatawag natin na naaayon sa buhay ni Kristo. Yun ang gustong ng Panginoon sa atin. Kaya minomold tayo, mga kapatid, na makikita natin yan. Alam niyo ba na kung hindi binigay sa atin ng Panginoon yung mga bagay minsan na hiniling natin, blessing yan. Alam mo kung bakit? Mayroon pa palagang ibibigay ng Panginoon na mas higit doon sa hinihiling natin. Amen, mga kapatid. Kung minsan, yung hinihiling natin, dahil sa akala natin ito yung pinaka-the best, yung pala mayroong mas maganda na inihanda ng Panginoon sa iyo. Sino ba mag-aakala na tayo lahat dito ay magkakasama sa abroad? Kahit sa online man lang. Sino ba mag-aakala, mga kapatid? Pero nandito tayo. Kung babalikan natin ang pinanggalingan natin, galing din tayo sa Pilipinas, sa iba't ibang lugar. Pero ngayon nandito tayo sa abroad. Pero ang dakilang hangarin ng Panginoon sa bawat isa. Kung bakit tayo dinadala rito. At dito pa sa verse 3 ng 2 Peter chapter 1 verse 3, ang sabi po rito, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mabagay na uukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagangyarihan. Sabi niya, according as His divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness. Yan ang niya yung isang parte ng na bakit napakahalaga na ipamuhay yung Ebanghelyo. Give us all things that pertains to life and godliness. Yung Ebanghelyo hindi lang sa buhay na ligtas, kundi sa buhay na banal. It's an honor, sabi nga, to live in God's righteousness. God is holy. Lahat ng tinawag niya ay sila ay magpakabanal. A life to honor and serve God in holiness and devotion to Him. Ito yung paglilingkod. Mga banal. Ito yung tinatawag nilang God-centered life. God-focused life. Nakasentro ang Diyos dito, mga kapatid. Kaya, isang napakaganda sa Ebanghelyo sapagkat ito yung life of self-denial. Hindi self-centered, kundi ang Diyos ang nakapokus. Kaya, sa bawat buhay mo, mga kapatid, practical application, dapat makakita mo ang Panginoon doon. Amen? Sa iyong pananalangin, sa iyong paglilingkod, sa pangaral, sa pagpipres, dapat makita mo ang Panginoon. Ang Panginoon na nakasentro lang doon. Maging sa iyong pagtatrabaho. Makikita yan sa atin. Sapagkat binigyan tayong kapangyarihan na mamuhay dito sa kabanalan.
Tinatawag nila ang true godliness. Hindi yung banal sa labas lamang, kundi banal sa loob at banal sa labas. Ngayon, sabi rito sa ating binasa, it pertains to life and godliness through the knowledge of Him that had called us to glory. This is in accordance to the extent of knowledge. Kung paano yung, excuse me, pamagitan ng knowledge o mga kaalaman na nalalaman natin tungkol sa Ebanghelyo. Ngayon, pag accordance to the extent of knowledge of in Christ, kung ano yung natutuhan mo na ipangaral sa iyo, dito rin makikita mga kapatid kung paano mo ito sinusunod. Kaya it takes obedience. Ngayon, paano masusunod ang Panginoon? Sabi nga, minamahal ko ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Sabi niya, my commandments. Kasi meron din tayong rules sa atin. Meron tayong opinion, meron tayong mga sariling katwiran. But sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Dahil dito mga kapatid, makikita natin na ito'y napatungkol sa kung gaano nating kamahal ang Diyos. Doon na makikita kung gaano rin natin siya sinusunod. Sabi rito sa ating binasa na ito'y na mga ito ay makabahagi upang sa pamagitan ng mula sa Diyos, makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita, that you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Mga kapatid, wala na tayo sa sanlibutan. Tayo'y naalis na doon. Kaya wala nang dahilan na hindi tayo makapamukay sa kabanalan sa Panginoon. At higit sa lahat mga kapatid, ang napakaganda rito, binigyan tayo ng kapangyarihan na tayo makabahagi sa Kanyang kabanalan, yung divine nature. Yung Diyos ay banal, pero yung ibinigay sa atin ay kahalintulan ng kabanalan ng Diyos. Bagamat mas dakila yung kabanalan ng Diyos, bilang Kanyang mga anak, ibinahagi din sa atin. Kaya yung nature na nasa atin, hindi na sa libutan, kundi sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat yung mga dakilang pangako rito, ito yung ipinangako ng Panginoon. Magmula pa nung nilikha niya yung sanlibutan, tayo makabahagi sa kabanalan mula sa Diyos. Amen. At isang napakadakilang pangako na ibigay ng Panginoon, mga kapatid, yung Espiritu Santo. Sa Galatians chapter 3 verse 14, sabi niya, that the blessing of Abraham might come onto the Gentiles through Christ. Sino ba Gentiles tayo? That we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen, mga kapatid? Kaya yung Espiritu Santo, kasama natin, mga kapatid. Yan ang nagtuturo, nagre-rebuke, nagko-comfort sa atin. Amen. Tumutulong sa ating kahinaan at kakulahan. Tumutulong sa ating pag-aaral, higit sa lahat tumutulong sa atin na ipamuhay natin ang Ebanghelyo. Tumutulong sa atin, mga kapatid, na pakamahalin natin ang Diyos, pakamahalin natin kapwa. Yan ang ating comforter at tagapagturo. Yan ang ipinangako ng Panginoon.
Kaya mga kapatid, hindi lang sa tayo pangunahan ng Espiritu Santo, kundi sabi nga, ang mga anak ng Diyos sila ay pinananahanan ng Espiritu Santo. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Mga kapatid, yan, kaya tayo namubuhay sa Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. At isang bagay na dapat natin makita, Amen. na tinukoy dito rin ni Pedro, yung buhay na walang hanggan. The promise of eternal life. At ito'y sinabi rin mismo ni Pablo dito sa Titus, sa chapter 1, dito po sa verse 1, sabi niya, in the hope of eternal life, it's God that cannot lie, promised before the world began. The hope of eternal life. Sabi nga, nandito na pa lang tayo sa sanlibutan ito, nasa atin na yung eternal life. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Nasa atin na. Sapagkat isinulat Amen. ng Panginoon yung ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kinakagalak natin. That's one, the greatest teaching of the gospel, that we will have eternal life. At tandaan natin, pag sinabi eternal life, mayroon pang tinatawag na full enjoyment of eternal life. Ito yun kung tayo makarating na sa Panginoon. Kung makita natin Panginoon. Sa Judgment Day o sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. Ngayon pa lang, nag-i-enjoy na tayo. Naghagalak tayo sapagkat meron tayong buhay na walang hanggan. Pero yung full enjoyment, na madama natin to, makita, maranasan, mga kapatid, ay ito ay kung sasandalin tayo ngayon ay mamatay o tayo ay pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa pangakong yung mga kapatid, higit nating maiko-compare ngayon na mas mahalaga ating buhay spiritual, ang ating relasyon sa Panginoon kaysa mga bagay na pang material. Hindi ko naman sinasabi na hindi natin pahalagaan. Kailangan din natin yun. Pero ang sinasabi rito na mas mahalaga, that the gospel is worth living for. Isang napagandang sinabi ni Pablo dito sa Philippians. Ito yung isang patutuo niya. Dito sa chapter 3, verse 7 and 8, sabi niya, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Amen. Oo nga, lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Mga kapatid, makikita mo yung unang-una yung personal achievement ni Pablo as a Pharisee. Mga kapatid, siya'y matapat sa kanyang religion. Mataas ang kanyang katungkulan niya. Matalino. At hindi lang yun, sincere siya talaga. Masipag. Pero sabi niya, nung narinig niya, nakilala niya ang Panginoon, narinig ang tunay na Ebanghelyo, sabi niya, inari kong kalugihan. Mga kapatid, ilagay natin sa ating sarili. Di ba marami rin tayong achievements sa material? Maaaring tayo'y tapos ng pag-aaral, maganda ating trabaho, tayo ang isa sa pinakamatalino, di ba? Tayo maganda yung pangatawan, maganda mukha, maganda lahat yun, lahat ng mga bagay mo. Pero kung i-compare mo sa Panginoon, may i-compare mo kaya. It's incomparable.
Dahil yung buhay natin sa Panginoon, mas pinaganda. Yung karunungan nung una, ang karunungan ibinigay sa atin ay makalangit, Amen. mga kapatid. Yung pag-ibig na nasa atin ngayon ay galing sa Diyos. Ibinuhos ng Espiritu Santo sa atin. At yung may paglilingkod natin sa Panginoon, may kabuluhan. Amen. Mga kapatid, maaaring may mga frustrations pa rin tayo. Meron pa rin tayong kalungkutan na darama. May mga problema. Pero sabi ni Pablo, inari kong kalugihan, tiniis kong kalugihan ng lahat ng mga bagay. Inari kong sukal lamang upang tabuhin ko si Kristo. Amen. Sabi kanina ni Sister Bell, kung nasa atin si Kristo, nasa atin na lahat. Mga kapatid, di ba napakaganda? Kaya kung minsan, hindi ko maubos maisip, bakit may manalalamig sa kanilang pananampalataya? Mas mahalaga pa ba yung problema kaysa yung relasyon mo sa Panginoon? Mas mahalaga ba yung kung minsan may dumating sa atin na mabigat, tayo nalalamig. Nalalamig tayo sa paglilingkod, maging sa ating mga pag-attend sa gawain. Minsan nalalamig din tayo sa kapatid. Kasi kung titingin ka sa kapatid ko minsan, may mga kahinaan din yan. May kakulangan din. Tumingin ka sa Diyos. Kaya nga sabi niya, look unto Jesus, Amen. the author, the preacher. Amen. Panahon natin mga kapatid, na ine-spend natin sa labas, compare mo sa panahon kay Kristo, mas may kabuluhan yung panahon natin sa Panginoon. Amen. Hindi balik ang mapuyat. Minsan tayo palagi nandun sa Pilipinas pag meron silang fellowship, kahit saan. Minsan, at pati yung mga previous preaching pinapakinggan natin sapagkat napakaganda. Mga kapatid, yung panahon na inukol mo sa Panginoon, hindi kalugihan yan. Amen. Ay isang blessing, biyaya pagpapala, hindi kailanman mababayaran mo sa bawat mga kapatid na tumatayo. Mga kapatid, iba-ibang way of preaching, pero makikita mo, mayroon kang biyaya pagpapala matatanggap. Amen. Kalang kuminsan Praise the Lord. tumitingin kuminsan kasi merong preacher, magkakaiba yung style. Pero kung habang ginagamit naman nila yung purong ebanghelyo salita na, nandiyan biyaya pagpapala. Amen. Mga kapatid. Masigit, dinadalangin nga natin yung mga nagpipreach, yung mga nagtuturo. Lalo silang pagpalain ng Panginoon, lalo naman tayong mapagpala. Diba? Diba napaganda yung mga kapatid? Amen. Dinadalangin natin ang bawat isa. Alam niyo mga kapatid, the gospel is about, it's a gospel of Christ. And the law of the gospel is love. Tanda natin. Hindi yung Ten Commandments. Hindi nakayanan ng tao yun eh. Lalo nagkasala ang tao. Pero pag sa pag-ibig, sabi niya, nagtatakip ang lahat ng kasal. Kaya, the more you love, the more you're joyful. The more you serve the Lord. Amen. Kaya serve the Lord with gladness. Kaya yung pag-ibig na nilagay sa atin, mga kapatid, kaya natin mahalin. Di ba mga kapatid? Kaya nga yung pag-ibig sa Ebanghelyo, sabi nga, yung mga purong salita ng Diyos. Ibig natin palagi na marinig natin yung katotohanan galing sa Panginoon.
Ngayon, may mga misinterpretation ng scriptures, misunderstanding. Pero ang Espiritu Santo nagbibigay ng enlightenment. Amen. Ngayon sa sanlibutan, mga kapatid, dinadalangin natin mga yan, yung nasa iba't ibang spiritual organization. Dami kasing nadaya din. Na maunawaan nila yung tunay na kahulugan ng Ebanghelyo. At tanggapin nila yun. Yung marinig nila yung tunay na aral ng Panginoon at tanggapin nila, sila rin mga kapatid ay magkaroon ng freedom. Sabi ng Panginoon, seek the truth and the truth shall set you free. Di ba napakaganda mga kapatid? Amen. Maganda na namumuhay na may kalayaan sa Panginoon. Masaya nga tayo, nagalak tayo nung tayo mapalaya sa kasalanan, di ba? Mapalaya sa sekta, mapalaya sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, mapalaya sa ating sariling mga opinyon. Amen. Napakaganda yun eh. Kaya tayo nagkakaroon ng hindi lang pag-aaral, kundi deeper meditation. Mayroong sharing of Word of God sa ating mga kapatid. Nag-aaralan ng bawat isa. Amen. Para at doon gumagawa ang Panginoon. Pag nagkakasama ang magkakapatid, nag-aaralan, ang Espiritu Santo ang magtuturo, lalabas yung totoo. Amen. At naiko-correct tayo. Mm. Naiko-correct tayo. At higit sa lahat, makikita rin natin kaliwanagan. Di ba magalat? Mm. Sa exam nga, nag-aaral ka eh. Tapos, nalaman mo yung test mo. Ay, yung resulta Score. ng exam mo. Tama. Di ba masaya ka? Eh, iko-correct yun eh. Eh, paano kung perfect? O ba di ikaw ang pinakamataas? Mga kapatid, di ba Magaling. napakaganda? Ngayon, kung alam mo mali ka, anong ginagawa mo? Sinusundan mo, saan ako nagkamali? Ganon din mga kapatid. Amen. Ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, nagtuturo sa atin. Tinuturuan tayo. Dahil marami tayong kailangan maalaman pa sa Panginoon. Tinuturuan tayo para lalo tayong maging, sakdal sa harapan ng Diyos. Amen. Di ba Amen. napaganda mapasagdal yung Amen. paglilingkod mo sa Panginoon? Amen. Tandaan natin mga kapatid. Yun ang dinadalain natin sa bawat isa na we have to grow in grace. We have to grow in righteousness. We have to grow in knowledge and wisdom of the Lord. Napakaganda yan. Kasi kung hindi tayo mag-grow, mga kapatid, anong mangyayari? Nandun ka na lang. O, di ba? Kaya nga, sabi nga dun sa Galatians, tumigil na kayo. Sabi ng Panginoon. Sa pag-aaral dun sa unang, aral ni Kristo. Tumigil ka. Doon ka na dun sa, hindi lang dun sa mga pagkaing malambot, doon ka na sa matigas. Yung anak mo nga malaki na, matanda na, pero asal bata pa, sabi mo. Nalulungkot ka. Sabi mo, yung maturity niya, pang bata pa. Ganon din sa Kristiyano, mga kapatid. At saka ginagamit ng Panginoon yung mga spiritually matured, mga kapatid. Hindi sa age, sa spiritual maturity, mga kapatid. Di ba napakaganda? Amen. Minsan yung mga kabataan ang ginagamit ng Panginoon para mangaral sa matatanda. Yung matatanda naman, ginagamit sila. Mangaral sa kabataan. It's about spiritual maturity. Mga kapatid, isang bagay, ang isang dapat nating maalalahanan. Dito sa Romans chapter 2. Basahin natin yung Romans 2, verse 16. Sabi rito, sa araw nakakatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamagitan ni Jesucristo. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Ngayon sinabi rito, yung judgment by the gospel. Pag judgment by the gospel, mga kapatid, gagamitin ng Panginoon yung ebanghelyo para i-judge ang tao. Pero hindi lang yun sa pati yung mga sikreto daw eh. But doon na lang tayo sa
judgment. Mga kapatid, darating yung judgment day. Sabi nga, it's appointed unto man once to die. The next is judgment. Appointment yan. At tandaan nyo sa appointment na yun, sa judgment day, ang standard ng judgment, it's the standard of the gospel, yung salita ng gospel. Excuse me. Kung ano yung pinag-aaralan natin, ito ang maging standard. Diyan tayo husgahan. That's why tayo'y kuminsan talagang nakakatakot. Pero hindi ka dapat na lalo na sa mga nangangaral salita ng Diyos. Mas malaki yung responsibility natin. Mas malaki yung accountability. Mm. The more knowledge you have, the more responsible na ipapatong sa iyong Panginoon. Amen. The more you're accountable. Amen. Tanda natin. Sapagkat itinuro sa iyo yung salita ng langit, makalangit ito, makatwiran ng Diyos, na ito'y gagamitin mo, mga bagay na magaganda para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi sa pangsarili mo lamang, kundi para sa iglesia. Kaya yung mga salita ng Diyos na yan ating naririnig, ipinapangaral natin, nauunawaan natin, ito rin ang siyang maging panuntunan ng ating Panginoon sapagkat siya ang magiging judge at kanyang banal na salita ang siyang mag-judge sa atin. Mm. Anong sabi palagi doon? Nasusulat. Sabi niya, ito ang nasusulat. Di ba? Yung nasusulat sa Biblia, hindi yung nasusulat yung sinulat mo. Kaya mga kapatid, ang kagandahan naman na naalaman natin yung salita ng Diyos, yung katwiran ng Panginoon. Mas higit naman na tayo ay maging maingat. Higit naman tayo ito'y magiging advantage sa atin sapagkat magagamit natin ito sa Panginoon. Magiging effective yung ministry. Magiging effective din yung ating bilang buhay, Kristiyano. Makita sa atin ang tunay na salita ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kahapon kung kagabi nakinig kayo doon sa preaching sa Katarungan. At may mga naging bisita sina Sister Rose ng mga nakarang Sunday at nakita nila yung kaayusan doon sa church. Pati mga behavior ng mga tao, pagkilos nila. Sabi nila napakaganda ng church. Mga kapatid, nakita nila pati pananalita, mga kilos, may kaisa. Kasi ganyan ang iglesia ng Diyos. Amen. May kaisan. Diyos ang nagtatag niyan eh. May kaisan at makita mo na kung paano yung nakakita natin sa Panginoon, yun din na makita sa atin. Di ba napakaganda mga kapatid? Amen. Na sabi nga, sa amang kayo pumunta, daladalan niyo si Kristo. Nakikita si Kristo sa atin po. Amen. Kaya nawa na dahil tayo ay nalalapit na sa Judgment Day, lalo pa nating pagsikapan sa tulong ng Panginoon sa kanyang biyaya. Dalangin natin sa Panginoon. Dulog natin ating sarili. Ako, kayo, lahat, meron tayong pangailangan sa Panginoon. Amen. Every day. Every day yan, meron tayong pangailangan. Magkaroon tayo ng accounting sa ating sarili. Sabi ni Pablo, ulitin ko bago tayo magtapos, datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpapatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Mga kapatid, yung testify, magpapatotoo sa buhay natin araw-araw yan. Hindi lang dito sa loob ng iglesia. Nawa mga kapatid, ang maigsimig-sahing to nakapagbigay sa atin ng gospel is a worth living and dying for.
To live is Christ, and to die is gain. Pagpalain ng Diyos kanyang banal na salita. To God be the glory.